sino-sino ang mga prone na magkaroon po ng myoma? Ang at risk po ay yung nasa reproductive age group na women. So kasagsagan nito from 18 to around 40 years old kasi mataas pa po ang levels ng estrogen and progesterone kasi buwan-buwan nagme-menstruate pa. Ang isang babae po kasi pagdating niya ng menopause, bumaba na yung levels ng hormones. Yung mga myoma po, may tendency silang mag-shrink by itself. So pwede ho itong lumiit. But for the time being, kapag regular pa ang menses, isang risk factor ito. Pangalawa, kung ang isang babae po ay may family history ng myoma, kunwari ang mga kapatid niya, nanay niya, auntie niya, lola niya meron, mataas po yung chance na magkaroon din siya. Also, kung maaga siya nagkaroon ng period or early menstruation or menarche na tinatawag, halimbawa 9 years old, 11 years old, nag-start na pong mag-period, pwede ho silang magkaroon ng increased chance. And of course, kung sila ho ay medyo obese, kasi pag medyo ho mataas ang body mass index, lalo na sa kababaihan, malaki ho yung abdominal fat and mas marami hong pinoproduce tayong estrogen galing dun sa adipose tissues o taba sa tiyan. So tumataas din po yung chance ng pagkakaroon ng myoma sa mga obese. Tama ba yung mga naman rinig natin na too much yung pag-inom ng caffeine? Pwede mag-increase ng risk ng myoma po. Tama ba yun? Naririnig namin yan. Doktora, sige nga po. Coming from you, anong sagot natin dito po? Thank you. Napakarami po talagang coffee drinkers or coffee lovers, I myself included. And according po kasi sa studies, may konting association ang caffeine sa pagtaas po ng hormones such as estrogen. But according to studies po, hindi pa talaga proven yung direct association ng pag-inom ng o pag-consume ng caffeine sa paglaki or pag-develop ng mga myomas. Pero just the same, kahit masarap ang kape, ang lagi kong payo sa mga pasyente ko, lagi drink in moderation lamang. Lalo na kung nabanggit kong mga risk factors kanina po ay present sa kanila. So wala pong talagang direct matibay na studies na magsasabi na talagang pag uminom ka ng kape ay magkakamayoma ka. So safe pa naman po uminom, basta in moderation. In moderation, what does it mean? 1 in the morning or possibly half in the afternoon? Pwede po ba yun? Moderate na po yun, Doktora? Yes po, pwede. O kaya, yes po, o kaya po, 1 cup per day, I think that's good enough, lalo na kung medyo malaki yung cup mo. Pero yung mga maliliit na size, yes, you can take 1 in the morning, 1 in the afternoon. Ano yung size ng myoma na delikado? Miss Jackie, sige, dugtungan mo yung tanong natin. Gaano kalaki? Yes, gaano kalaki Actually, ang medyo nakakatakot na po. Alam niyo po, sa pag-uusap about myoma, hindi lang yung size kasi talaga yung aming ginigauge, but the location. Kasi nga po, di ba galing siya sa uterus? So, ang tubo ng bukol starts with the middle, dun sa middle muscle. So, ang tubo niyan, pwede hong paloob, yun yung nagiging submucous myoma, and that causes heavy bleeding. Pwede rin ho, from the middle, ang tubo niya ay palabas. So, having said that, kung ang myoma po ay submucous or nasa loob ng cavity, naka-encroach sa lining ng matres, kahit ho yan ay maliit, kahit ho 0.5 cms lang yan, hindi ho yan okay kasi napakalakas ho ng pagdurugo at solid tumor yan. So hindi ho yan basta-basta nalulusaw, hindi ho yan naiinuman ng gamot. Pero kung ang tubo ng myoma naman ay palabas, considerably, siguro ho kung yan po ay more than 7 cms na, 7 to 10 cms, pwede na itong mag-cause ng mga pressure symptoms. Kasi nga po, ang matres po ay made up of muscle, medyo matigas po ang bukol na ito. So again, sa myoma po, bukod po sa size, talaga hong yung location is a very important na aspeto ng myoma para masabi natin how delikado yung kanyang myoma po.